Eto mga sangkay, pag-usapan po natin, Amy Marcos at Camille Villar, pinagtripan nga ba ng PDP laban? Hello guys, this is me Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Eto, pag-usapan po natin mga sangkay itong si Amy Marcos at si Camille Villar na usap-usapan po ngayon na pinagtatawanan nga po ng ibang mga sangkay kasi mukha daw pinagtripan ng PDP laban. So ano nga ba ang nangyari? Alamin po natin ngayon. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan. Tayo na po ay 1.5 million subscribers. So kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Eto guys, eto na. Sobrang interesting. Gusto ko lang din magbigay ng opinion regarding po dito, no? Eto kasi biglaan pong nangyari. Nagkaroon po ng pag-a-adapt ng kandidato ang PDP laban kung kailang tapos na ang campaign period. Bakit ganun? Ba't late? Yun yung sinasabi ng iba mga sangkay na, teka lang. Ba't parang pinagtripan yung PDP, itong sila Amy Marcos ng PDP laban. Kasi nga po, sobrang late na para po mag-endorso. Di ba mga sangkay? Sobrang late. Isipin nyo naman, ano na pong araw ngayon mga sangkay, kung kailan tapos na, saka po magsasabi na ina-adapt namin itong si Amy Marcos at saka si Camille Villar. Ito po yun. PDP laban has officially adopted Senator Amy Marcos and Representative Camille Villar as guest candidates to complete its 12-member Senate slate. Ayan na, mga sangkay. Ito daw po ang nakikita nila para maprotektahan lamang si VP Sara mula po sa impeachment. Alam nyo guys, ang mapapansin nyo po dito mga sangkay sa PDP. Okay, ito kukumpara ko lang mga sangkay. Ang PDP laban po sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Itong dalawang magkalaban o magkatunggali mga sangkay, itong alyansa ni PBBM, ang kanila pong grupo, may mga sarili po silang wala po silang ibang ibinibida, kundi ang kanilang sarili-sariling mga plataforma. Pero dito mga sangkay, sa PDP laban, ang kanila pong pinaglalaban dito, hindi po yung kanilang plataforma, kundi dalawa lang. Si Duterte, si Tatay Digong, at si VP Sara. Yun lamang po talaga. Sa madaling sabi, yung PDP laban, grupo ng mga panatiko ito. Ako, wala akong problema sa PDP laban. This is my own opinion na nakikita ko sa kanila kasi from the very beginning ng kanilang campaign period, wala po silang ibang ginawa kundi Duterte, ganito si Duterte, ganito si Duterte. They are not talking about our country, kung paano po nila matutulungan. 'Di ba? Puro sila, gusto kong ganito kasi ganito si Duterte, gusto kong gawin to kasi ito si VP Sara Duterte. Ito na naman mga sangkay. Ayon po dito, ayan kailangan daw po nila ng another na kaalyansa o kaalyado para maprotektahan ang vice-presidente ng Pilipinas na si VP Sara. Hindi po para maproteksyonan ang ating bansa. Samantala mga sangkay, yung alyansa, wala pong pinag-uusapan doon about kay PBBM. What they are talking about is about kung ano ang kanilang platform, kung ano po yung kanilang ipinaglalaban, ano po yung kanilang gusto mangyari sa bansa natin. Yun yung kinagandahan po ng alyansa ni PBBM. Hindi po tulad dito sa PDP laban, more on more on alam niyo yung panatiko, mga sangkay, ganun po yun Okay, sabi dito, a resolution adopting Maria Imelda Marcos and Camille Villar as guest candidates for the PDP senatorial slate
in the 2025 national and local elections. Ang tanong dito, bakit? Bakit late? Pwede naman sana nilang i-endorso, no? Pwede naman sana nilang i-endorso nung mayroon pang pangangampanya. Kasi ang tagal po. Ito ha, tatandaan nyo po. Medyo matagal naman mga sangkay nung nagdeklara si Amy Marcos. Kumbaga, naabutan nila na nasa kampanya pa po yung PDP. Diba? Naabutan nila mga sangkay na itong si Amy Marcos, tumutulong talaga sa PRRD actually. Mula pa naman noon talaga mga sangkay. Isa nga po sa dahilan na nanalo si PRRD ay dahil po kay Amy Marcos. Pero mga sangkay, sobrang late po talaga. Ang tingin ko dito, napagtripan si Amy Marcos ng PDP. Kasi nga, di ba, more on sa karamihan po doon sa PDP. Sila Panelo, mga sangkay. Ayaw kay Amy Marcos. Actually, ito nga yung duda ko eh. Baka pagdating sa 2025, 2028, mamili yung PDP kung si Sara Duterte. O si Bongo, kasi malakas din si Bongo, di ba? Number 1. Pambira. So, well, magkakaalaman po yan mga sanggay sa 2028. Sabi pa nga, sa politika, walang permanenteng kaibigan. Anong permanente mayroon ng politika? Itong mga politiko, pinakikinabangan. Kung ano yung kanilang interest, yun yung permanente. Bawa, wala na silang mahihita sa politikong to, then ilipat sila, iiwan nila mga sangkay. Diba? Ganon? Ay nako, iwan ko ba sa politika sa Pilipinas. Ayan po, balitang-balita po yan mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin yung komento ng taong bayan. Ito. No vote for them. No vote for any of these candidates. No vote for pro-China candidates. No to Amy and Villar. Still no votes for them. Pambira mga sangkay. Ba't ganun? Ba't parang walang mga Duterte dito? Ay, ito. Salamat po. Lalaban tayo sa pagpapaganda ng mundo. Ba't mundo? A big no to the Dutertes. That's the sample of greedy politicians. No way sa dalawang asungot na yan, Bongo, Bato, Marcoleta lang, iboboto sa PDP. Okay. Last minute, walang boboto sa Duterte. Guys, last minute. Tandaan nyo po ito, para po talaga silang napagtripan. For me lang para po silang napagtripan dito eh. Kasi kung kailan last minute, saka po mga sangkay magsasabi na eto, i-adapt namin. Wala na mga sangkay. Paano pa po nila ikakampanya? Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ano sa tingin nyo? Na napagtripan ba si Amy Marcos ng PDP laban? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.